Ang kwentong ito ay nagsimula isang hapon ng Agosto sa Ninoy Aquino International Airport. Kalalampas ko lang ng immigration, hila-hila ang aking maleta, bilang paghahanda sa 3 buwang proyekto sa California. Ako si Andres Serrano, 39 na taong gulang, isang systems engineer sa isang tech company. Napakahalaga ng biyaheng ito para sa akin. Kung magiging matagumpay ang proyekto, hindi lang promosyon ang naghihintay sa akin, kundi pati na rin ang malaking bonus na ipangtutustos ko sa mga gamot at pagpapagaling ng aking asawa matapos ang masakit na pinagdaanan niya, ilang buwan na ang nakalipas. Ang asawa ko ay si Isabel Reyes, 34 na taong gulang, isang dating guro sa preschool. Siya ay isang babaeng mahinhin, hindi pala salita, at may malambot na puso para sa mga bata. Sa katunayan, sapat na sa kanya ang marinig ang halakhak ng mga bata mula sa isang palaruan upang lumambot ang kanyang mga mata. Pero ang aming panganay, na hindi pa man naisisilang, ay pumanaw sa kanyang sinapupunan ng halos 4 na buwan pa lamang mula noon, para bang may bahagi ng kaluluwa ni Isabel na kinuha. Nagluluto pa rin siya, naglilinis ng bahay at ngumingiti sa akin. Ngunit ang ngiti niya ay napakanipis. Tulad ng papel na malapit sa apoy, isang salitang walang ingat lang ay sapat na para masunog ito at maging abo. Bago ako pumasok sa departure area, tinawagan ko si Isabel sa video call. Lumitaw sa screen ang mukha niya, nasa pamilyar naming sala. Nakasuot siya ng manipis na kulay gatas na sweater, ang buhok ay nakatali ng mababa, at medyo maputla ang kanyang mukha. Sinubukan niyang ngumiti at pinaalalahanan akong kumain sa tamang oras pagdating doon. Huwag magpuyat, at huwag gawing kanin ng kape dahil sa trabaho. Narinig ko iyon at bumigat ang aking dibdib. Nagtanong ako, may problema ba riyan sa bahay, mahal? Bahagya siyang natigilan bago umiling. Wala naman, mahal. Medyo pagod lang ako. Huwag kang mag-alala, mag-ingat ka sa biyahe. Naniwala ako noon dahil 2 araw na ang nakalipas mula nang dumating sa amin si Nanay Dolores at ang hipag kong si Ate Cecilia. Sabi ni Nanay, gusto niyang alagaan si Isabel habang wala ako para mapanatag ang loob ko. Hinawakan pa niya ang kamay ko at sinabing, kalulungkot lang ng sinapit ng asawa mo. Naaawa rin ako. Sige na, lumakad ka na. Nandito naman kami ni Cecilia para sa kanya. Sa narinig ko, tunay akong naantig. Inisip ko na pagkatapos ng ilang buwang panlalamig, sa wakas ay natuto na ring maging malapit si Nanay sa aking asawa. Inisip ko na bilang mga babae, bilang mga naging ina, marahil ay maiintindihan niya ang sakit na dinadala ni Isabel. Nagsimula nang magpapasok ng mga pasahero sa eroplano. Pinatay ko ang tawag at nag-iwan ng huling mensahe sa asawa ko. Mahal na mahal kita. Hintayin mo ang pagbabalik ko. Ang sagot lang niya ay, opo, isang maikling salita. Pero ngayong binabalikan ko, doon ko napagtanto kung gaano karaming pagod ang laman niyon na hindi ko binasa ng maigi. Nang makaupo na ako at habang ang ibang pasahero ay nag-aayos pa ng kanilang mga gamit, binuksan ko ang camera app na konektado sa aming sala. Ikinabit ko ang camera na iyon para makita ang bahay kapag malayo ako at para na ring hindi matakot si Isabel kapag mag-isa siya. Balak ko lang sanang silipin ang asawa ko sa huling pagkakataon bago lumipad at patayin ang internet. Ngunit pagbukas ko ng screen, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Sa kuha ng camera, nakatayo si Nanay sa gitna ng sala, nakapamewang. Si Ate Cecilia naman ay nasa tabi ng hapagkainan. May hawak na mga papel sa isang kamay. At ang isa ay nakaturo sa mukha ni Isabel. Ang asawa ko ay nakatayo sa tabi ng upuan, maputla ang mukha, at ang isang kamay ay di sinasadyang nakahawak sa ibabang bahagi ng kanyang tiyan, isang kilos na nakasanayan niya mula ng makunan. Namumula ang kanyang mga mata at mahigpit ang pagkakatikom ng kanyang bibig. Ang liit niyang tingnan sa gitna ng 2 babaeng sinusukol siya. Dali-dali kong binuksan ang audio, ang boses ni Ate Cecilia ay tumatagos, sintalas ng kutsilyo. Huwag mong isipin na dahil nakunan ka, kailangan ka na naming sambahin sa bahay na to. Kung hindi ka rin lang marunong magkaanak, matuto ka namang lumugar. Para akong huminto sa paghinga. Hindi pa ako makapaniwala sa narinig ko nang malamig na sumagot si Nanay. Nakaalis na si Andres. Itigil mo na yang pag-arte mong mahina. Hindi kami nag-aalaga ng taong puro pag-iyak lang ang alam. Nanginginig ang boses ni Isabel, ngunit pilit niyang pinanatili ang paggalang. Hindi po ako humihiling na alagaan ninyo ako. Ang pakiusap ko lang po, Nay, Ate, huwag ninyong halungkatin ang mga dokumento naming mag-asawa. Kung anuman ang tungkol sa bahay at ari-arian, hintayin na lang po natin si Andres. Humalakhak si Ate Cecilia.
Ari-arian, ang ganda naman ng pagkakasabi mo. Pera ni Andres ang nagpagawa ng bahay na to. Bakit mo itinatago ang titulo? Hinihintay mo siyang umalis tapos tatangayin mo lahat? Tumingala si Isabel. Namumula ang mga mata ngunit hindi umaatras. Asawa po ako ni Andres. Karapatan kong itago ang mga dokumento ng pamilya ko. Wala kang karapatang maghalungkat sa aparador namin. Pagkatapos ng linyang iyon, sumugod si Ate Cecilia. Nakita ko na lang ang mabilis na pag-angat ng kanyang kamay. Pak! Isang malutong at masakit na sampal ang umalingaw-ngaw mula sa speaker ng telepono. Napapaling ang ulo ni Isabel. Nabuwal siya at napakapit sa gilid ng mesa, habang bumagsak ang buhok na tumakip sa kalahati ng kanyang mukha. Para bang nanigas ang dugo sa buong katawan ko. Tumayo ako sa gitna ng eroplano at muntik nang mabitawan ng telepono. Isang flight attendant ang lumapit para sabihing umupo ako, dahil malapit nang isara ang pinto ng eroplano. Wala na akong marinig. Sa screen, nakatayo pa rin si Isabel, namumula ang isang pisngi. Si Nanay at si Ate Cecilia naman ay patuloy siyang pinipilit na tingnan ang mga papel sa mesa. Hinila ko ang maleta ko mula sa compartment, at sa paos na boses sinabi ko, hindi na ako tutuloy. Ibaba ninyo ako, ngayon na. Natigilan ang flight attendant, habang ang ilang pasahero ay napalingon sa akin. Alam kong magiging abala ang pag-alis sa eroplano sa oras na iyon, na masasayang ang pera, at maaapektuhan ang trabaho ko. Pero kung mananatili pa ako sa upuang iyon, hindi ko na matatawag ang sarili kong asawa ni Isabel. Habang naglalakad pabalik sa pinto ng eroplano, walang tigil kong tinatawagan ang customer service para kanselahin ang flight. Nanginginig ang mga kamay ko. Naninikip ang lalamunan, at ang tanging nasa isip ko ay ang sampal na iyon at ang mukha ng aking asawa na pagod na sa pagtitiis. Sabi ko sa sarili ko, kung magpapabagal pa ako kahit isang minuto, tuluyan ko nang mawawala si Isabel hindi dahil iiwan niya ako, kundi dahil ipinaramdam ko sa kanya na sa bahay na iyon, wala na siyang ibang masasandalan. Pero ang kwentong ito ay hindi nagsimula sa sampal na nakita ko sa kamera. Para maintindihan kung bakit ang isang mabait na asawang tulad ni Isabel ay nasukol hanggang sa manigas na lang sa sarili niyang tahanan, kailangan nating balikan ang mga araw bago iyon, noong ang aming tahanan ay isang lugar na nagpapagaan ng aking loob sa tuwing naiisip ko ito. Kami ni Isabel ay ikinasal pagkatapos ng halos 3 taong pagsasama. Hindi gaanong kalakihan ang aming kasal, ilang dosenang mesa lang para sa malalapit na kamag-anak at kaibigan. Ang maliit na bahay na tinitirhan namin ay hindi isang mansyon. Isa lamang itong bahay sa isang tahimik na subdivision, sapat lang para sa aming dalawa. Ngunit bawat piraso ng hollow block doon ay may kasamang pawis naming dalawa. Naaalala ko ang mga buwan na pagkatapos naming magbayad ng hulog sa bahay, ilang libong piso na lang ang natitira sa aming account. Ngunit ngingiti pa rin si Isabel at sasabihing, basta't may ilaw ang bahay natin, may pagkain sa mesa, at may naghihintayan sa isa't isa, mayaman na tayo. Si Isabel ay hindi isang babaeng maingay. Dati siyang guro sa isang pribadong preschool, malapit sa amin. Laging maagang gumigising, maayos na nag-iipit ng buhok, naghahanda ng lesson plan, at pumapasok dala ang kanyang makulay na bag. Mahal na mahal siya ng mga bata sa klase niya. Minsan nang sunduin ko siya, nakita kong nakayakap sa mga binti niya ang mga bata. Ayaw siyang pauwiin. May isang nagpapakita ng kanyang drawing, habang may isa namang nagpapakwento pa tungkol sa puting kuneho. Habang pinapanood iyon, naisip ko, kung magkakaroon kami ng anak, napakaswerte niya dahil magkakaroon siya ng isang inang tulad ni Isabel. Bilang isang systems engineer, madalas akong kailangang magbiyahe para sa mga proyekto at minsan ay gabi na kong umuwi. Ngunit sa pagbukas pa lang ng pinto, kapag nakita kong bukas ang ilaw sa sala at may nakahandang mainit na sabaw ng tinola sa mesa, gumagaan ang pakiramdam ko. Hindi magaling si Isabel sa matatamis na salita, ngunit ipinapadama niya ang pagmamahal niya sa maliliit na paraan. Kapag alam niyang gagabihin ako sa trabaho, nagiiwan siya ng maligamgam na tuwalya sa banyo. Kapag pagod ako, tahimik lang niyang ipapatong ang kamay niya sa balikat ko at magtatanong, kakain ka muna o maliligo ka muna? Ang buhay mag-asawa, minsan, ay hindi nangangailangan ng malalaking bagay. Nasa mga simpleng tanong na tulad niyan. Sa simula, hindi naman tumutol si Nanay sa aming pagpapakasal, pero hindi rin siya lubusang masaya. Madalas niyang sabihin na si Isabel ay mabait. Oo, pero ang sobrang bait ay nagiging kahinaan. Minsan, habang kumakain kami, binitiwan niya ang isang salita,
ang pagiging guro sa preschool. Totoo ngang mahal mo ang mga bata, pero kakarampot lang ang sahod. Paano na kung may malaking pangangailangan ng pamilya? Napangiti na lang ako. Nay, kahit maliit ang kinikita niya, marunong naman siyang mabuhay ng maayos. Sa tabi ko, si Isabel na dumadampot ng gulay ay bahagyang natigilan. Nakita ko iyon, pero binaliwala ko. Inisip kong matanda na si nanay, na nasabi niya lang iyon, nang walang masamang intensyon. Ang hipag ko namang si Ate Cecilia ay mas magaling kay nanay. Sa harap ko, lagi niyang tinatawag si Isabel na pinakamabait na hipag sa pamilya. Paminsan-minsan, binibilhan niya ito ng gatas o prutas. Ngunit sa likod, matatalim ang kanyang mga salita. Minsan, ikinuwento ni Isabel na sinabi sa kanya ni Ate Cecilia, "Malaking swerte mo na nakuha mo si Andres. Bihira na ang lalaking tulad niya ngayon. Kung hindi mo man siya matulungan, dapat marunong kang sumunod." Narinig ko iyon mula kay Isabel at sinabi ko lang, "Medyo walang preno lang magsalita si ate, wag mo nang isipin." Ngayon, kapag naaalala ko, napagtatanto kong ginamit ko ang mga salitang "wag mong isipin" para takpan ang maraming sugat sa puso ng asawa ko. At dumating ang pinakamalaking pagsubok. Mga 5 buwan, bago ang araw ng aking pag-alis. Nooy halos 4 na buwan ng buntis si Isabel. Pinangalanan na namin ang aming anak na Punla. Sabi ni Isabel, para kasing isang maliit na halaman ang aming anak, kailangan lang ng pagmamahal para lumaking malusog. Maingat siya sa bawat kilos, kumakain ayon sa payo ng doktor, dahan-dahang naglalakad, at tuwing gabi nagpapatugtog ng pambatang musika habang nakapatong ang kamay sa kanyang tiyan at mag-isang ngumingiti. Noong araw na iyon, nasa ibang probinsya ako para sa trabaho. Bandang hapon, nakaramdam si Isabel ng pagkahilo, pananakit ng tiyan, at hinimatay sa banyo. Tinawagan niya muna si nanay dahil mas malapit ito. Ngunit si nanay ay nasa isang handaan sa bahay ni Kuya Ricardo. Sinabi niya sa telepono, "Magpahinga ka muna, baka bumaba lang ang presyon mo. Pupunta ako dyan pagkatapos kong kumain." Nang marinig ng kapitbahay ang kalabog at isinugod si Isabel sa ospital, huli na ang lahat, dali-dali akong umuwi. Pagdating ko sa ospital, nakahiga si Isabel sa kama, puti na parang papel. Nakabukas ang mga mata pero walang buhay. Sinabi ng doktor na matagal na siyang nanghihina. Ilang araw ng stressed, mahina ang katawan at hindi matatag ang isip. Kailangan niya ng masusing pag-aalaga, kapwa sa pisikal at emosyonal. Hindi na namin naisalba ang aming panganay. Nakatayo ako sa labas ng koridor ng ospital, mahigpit ang kapit sa pader. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, naramdaman kong wala akong magawa. Niyakap ko si Isabel at sinabing habang buhay ay may pag-asa, na hindi ko siya pipiliting magkaanak agad, na sapat nang ligtas siya. Pero hindi lahat ng tao ay ganoon mag-isip. Pagkatapos noon, hindi ako direktang sinisi ni nanay, pero lagi siyang napapabuntong hininga kapag nakikita si Isabel. Ang mga babae ngayon, masyadong mahina. Noong araw, kahit malapit na akong manganak, nagtitinda pa rin ako sa palengke. Si Ate Cecilia naman ay mas masakit magsalita. Pabiro niyang sinabi sa isang hapunan, "Kakaiba talaga ang pamilyang ito. Ang gustong magkaanak, hindi magawa. Ang ayaw naman, sunod-sunod kong manganak." Narinig iyon ni Isabel at namutla, ngunit hindi sumagot. Yumuko na lang siya para sumandok ng sabaw. At nanginginig ang kanyang kamay kaya tumama ang kutsara sa gilid ng mangkok. Nandoon ako, narinig ko iyon. Pero ang nasabi ko lang ay, "Ate, huwag ka namang magbiro ng ganyan." Isang napakagaang nasaway na hindi sapat para protektahan ang asawa ko sa kutsilyong tumusok sa kanyang puso. Kalaunan, nalaman kong bago mangyari ang insidente, binigyan pala ni Ate Cecilia si Isabel ng isang maliit na bote ng gamot. Sinabing pampatibay ng kapit na bigay daw ni nanay. "Huwag mong sabihin kay Andres para hindi siya mag-alala," sabi pa raw. Naniwala si Isabel dahil pamilya naman sila. Ang detalyeng iyon ay nalunod sa sakit at kalungkutan, at walang nagbanggit. Ngunit para itong isang tinik na nakabaon sa ilalim ng balat, naghihintay ng araw na magnanaknak. Akala ko noon, isa akong mapagmahal na asawa dahil hindi ko siya sinisi sa pagkawala ng aming anak. Pero ang totoo, ang pagmamahal na nasa salita lang at walang kasamang proteksyon ay walang silbi. Hinayaan ko si Isabel sa bahay na iyon na mag-isang harapin ang mga tingin, mga salita, at mga patutsadang nakabalot sa anyo ng payo ng pamilya. At ang pananahimik ko ang nagparamdam sa kanya na may mga sakit na kahit isigaw mo pa, walang kakampi sayo. Matapos ang pagkawala ng aming anak, bumagal ang buhay ni Isabel.
Hindi na siya pumasok sa preschool at bihira na ring lumabas para makipagkita sa mga kaibigan. May mga hapon na pag-uwi ko mula sa trabaho, makikita ko siyang nakaupo sa tabi ng bintana. Ang kamay ay nakapatong sa kanyang tiyan na parang isang nakasanayang hindi pa niya maiwan. Alam kong nasasaktan ang asawa ko, pero kaming mga lalaki, minsan ay napakatorpe. Akala namin, sapat na ang kumita ng pera, bumili ng gamot, at dalhin ang asawa sa doktor para masabing natupad na ang aming responsibilidad. Ang mga sugat sa puso, akala ko'y kusa na lang maghihilom sa paglipas ng panahon. Mali ako. Sobrang mali na huli ko nang naintindihan. Isang linggo bago ang aking pag-alis papuntang Amerika, tumawag si nanay. Nasa opisina ako noon, katatapos lang ng pulong nang lumitaw ang pangalan niya sa screen. Sinagot ko, at ang boses niya sa kabilang linya ay mas malambing kaysa dati. Andres, sa susunod na linggo ka na aalis, di ba? Balak kong pumunta riyan at manatili ng ilang araw. Medyo nagulat ako dahil mula nang mangyari ang kay Isabel, bihira na siyang magtanong. Nagtanong ako, Nay, may kailangan po ba kayo? Napabuntong hininga siya. Naaawa ako sa asawa mo. Malayo ka, kaya hayaan mong alagaan ko siya ng ilang araw. Hindi ako mapanatag kung mag-isa lang siya. Nang marinig ko iyon, biglang gumaan ang loob ko. Bilang isang anak, sino ba namang hindi gustong maniwala na tunay na mahal ng kanyang ina ang kanyang asawa? Akala ko, ang mga masasakit na salita noon ay dahil lang sa lungkot niya sa pagkawala ng apo, na hindi lang niya alam kung paano magsalita ng malumanay. Sinisi ko pa ang sarili ko sa pag-iisip ng masama sa kanya. Pag-uwi ko ng gabing iyon, ikinuwento ko kay Isabel. Nagtutupi siya ng mga damit na dadalhin ko. Natigilan sandali ang kanyang kamay, at matagal siyang nanahimik. Nagtanong ako, ayaw mo bang pumunta si nanay? Tumingin si Isabel sa akin. Ang mga mata niya ay may halong pagod at pag-aalinlangan. Kung totoong aalagaan ako ni nanay, masaya ako. Pero sana, wag mong isama si Ate Cecilia. Nagtaka ako. Sa paningin ko noon, si Ate Cecilia, kahit medyo walang preno magsalita, ay maasikaso pa rin. Sa tuwing pupunta siya, may dala siyang prutas o gatas, at minsan ay nagte-text pa para tanungin kung kumain na ba ng lugaw si Isabel. Nagtanong ako ulit, bakit? May ginawa ba sa'yo si ate? Tumingin si Isabel sa akin. Ang bibig niya'y bumubuka na parang may sasabihin, pero ipinagpatuloy na lang niya ang pagtutupi ng damit ko. Bumulong siya. May mga bagay na kapag ikinuwento ko, iisipin mong masyado akong sensitibo. Basta sabihin mo na lang kay nanay, kung pupunta siya, siya na lang. Wag nang magtagal si ate. Dapat ay nagtanong pa ako. Dapat ay ibinaba ko ang damit. Umupo sa tabi niya. At sinabing, sige, ikwento mo. Makikinig ako, pero ang nasa isip ko noon ay puro flight schedule, visa, mga dokumento ng proyekto, at sunod-sunod na pulong. Tinapik ko lang ang balikat niya. Kung sasama si ate para tulungan si nanay, mas maganda, di ba? Huwag kang mag-alala, 3 buwan lang naman ako doon. Konting tiis lang, babawi ako pagbalik ko. Hindi sumagot si Isabel. Yumuko lang siya at itinupi ng diretso ang damit, na para bang pilit niyang inaayos ang mga gusot sa kanyang isipan. Makalipas ang 2 araw, dumating nga si nanay, pero hindi siya mag-isa. Hila-hila ni Ate Cecilia ang isang basket ng prutas, isang bag ng food supplements, at isang kaldero ng mainit pang arroz caldo. Ang mukha niya ay nakangiti, parang isang perpektong hipag. Pagpasok pa lang sa pinto, hinawakan na niya ang kamay ni Isabel. Ang boses ay sintamis ng pulot. Diyos ko, ang payat mo na, Isabel. Kailangan mong alagaan ang sarili mo. Malayo si Andres, kaya kami na ni nanay ang bahala sa'yo. Tumango-tango si nanay. Oo nga, magpahinga ka lang. Kami na ni Ate Cecilia mo ang bahala sa mga gawaing bahay. Nang makita ko iyon, gumaan ang loob ko. Ang bahay na dating tahimik ay biglang nagkaroon ng ingay, ng amoy ng mainit na lugaw, at ng boses ni nanay na nagbibilin. Inisip ko pa na ang swerte ko dahil bago ako umalis, may kasama ang asawa ko. Nagvideo pa si Ate Cecilia at ipinadala sa akin noong gabi ring iyon. Sa video, sumasandok siya ng lugaw. Si nanay ay nag-aalis ng dahon ng gulay. At si Isabel ay pilit na nakangiti sa likod. Andres, huwag kang mag-alala, sabi niya sa kamera. Nandito ako, aalagaan ko ang asawa mo ng mas mabuti pa sa pag-aalaga mo. Nagpadala pa ako ng laughing emoji at sinabihan si Isabel na makinig kay nanay at ate. Pero ang kabaitang iyon ay nagtagal lang habang nandoon ako. Kinabukasan, umalis ako para asikasuhin ang mga huling papeles.
Nagbago agad ang tono ni Ate Cecilia. Ikinuwento sa akin ni Isabel, inilapag daw niya ang mangkok ng lugaw at lumingalinga. Dalawa lang kayo sa bahay, pero bakit ang kalat? Ano bang ginagawa mo buong araw? Mahinahon na sumagot si Isabel na medyo masama ang pakiramdam niya, kaya hindi pa siya nakapaglinis. Tumawa ng mapakla si Ate Cecilia. Pagod? Lahat naman tayo napapagod. Porket nakunan ka, parang katapusan na ng mundo. Kailangan mong harapin ang bukas. Kung ganyan ka, sinong lalaki ang magtitiis sa'yo? Hindi direktang nagalit si nanay, pero umupo siya sa sofa at sunod-sunod na nagbuntong hininga. Nagbitiw siya ng mga salitang parang walang mali siya, pero tumutusok. Si Andres ang bunso, pero siya ang pinakamatulungin sa pamilya. Pagod na nga sa trabaho. Pag-uwi, malungkot na asawa pa ang makikita. Kawawa naman. O kaya, ang babae, kahit nasasaktan, dapat iniisip pa rin ang asawa. Huwag nang dagdagan ang bigat ng dibdib ng lalaking pagod na sa labas. Ang mga salitang iyon ay parang maliliit na sako ng buhangin na ipinatong sa balikat ni Isabel. Hindi siya agad bumagsak, pero sapat na para unti-unti siyang mapayukod. Pagsapit ng hapon, nagsimulang magtanong si Ate Cecilia tungkol sa mga papeles. Sa simula, natural lang ang kanyang tono. Isabel, saan mo nilalagay yung maliit ninyong kahadeyero? Kukunin ko lang sana yung mga insurance papers at titulo ng bahay para ayusin bago umalis si Andres. Alam mo na, ang mga lalaki, minsan burara. Dapat alam ng nakatatanda sa pamilya kung nasaan ang mahahalagang dokumento. Natigilan si Isabel at ibinaba ang baso ng tubig. Ang mga papeles at ari-arian naming mag-asawa, kami na lang ang mag-aayos pagbalik ni Andres. Salamat ate, agad na nagbago ang mukha ni Ate Cecilia. Tumingin siya kay nanay at humalakhak ng mapakla. Narinig mo yon. Nay, ang hipag natin, ang higpit magtago ng yaman. Tinanong lang ng konti, parang hihiraman na ng ginto. Mula noon, nanlamig ang hangin sa bahay. Si nanay ay nagsimulang magsumbong sa akin sa telepono na si Isabel daw ay mahirap pakisamahan, laging nasa kuwarto, at ayaw makipag-usap. Si Ate Cecilia naman ay nagdagdag, malayo ang pupuntahan mo, pero ang asawa mo, itinatago ang mga papeles. Sa totoo lang, nakakabahala ang babaeng ganyan. Ako naman, nakikinig sa isang panig. Inisip kong baka sensitibo lang si Isabel dahil sa pinagdaanan. Kaya noong gabing iyon, nag-text ako sa kanya. Maging masaya ka naman kasama sina nanay at ate. Pagbalik ko, babawi ako. Mabilis kong ipinadala ang mensaheng iyon, pero ang epekto nito ay matagal na nanatili. Ang sagot lang niya ay, Opo. Hindi ko alam na ang isang salitang iyon ay hindi pagsang-ayon. Iyon ang tunog ng pagsara ng pinto sa puso ng asawa ko. Dahil sa puntong iyon, naintindihan na niya na ang panganib ay nasa loob na ng bahay, habang ang tanging taong inaasahan niyang magpoprotekta sa kanya ay wala pa ring nakikita. Nang malaman ko ang lahat, doon ko lang naintindihan na si Ate Cecilia ay hindi pumasok sa bahay namin para mag-alaga. Dumating siya na may plano, naghihintay lang na umalis ako para simulan ang kanyang mga galaw. At ako naman, dahil sa sobrang tiwala sa salitang pamilya, ay personal pang nagbukas ng pinto para sa unos na wawasak sa tahanang pinaghirapan naming itayo. Ang kuya ko, si Ricardo, ay mas matanda sa akin ng 6 na taon. Noong bata kami, siya ang ipinagmamalaki ni nanay. Lagi niyang sinasabi na si Ricardo ang panganay, ang mag-aalaga sa alaala ng aming ama. Ako naman, bilang bunso, kailangan ko lang mag-aral ng mabuti at mamuhay ng marangal. Pero hindi laging nangyayari ang gusto ng mga magulang. Si Kuya Ricardo ay mabait, pero kulang sa diskarte sa negosyo. Ilang taon na ang nakalipas, nakipag-partner siya sa isang kaibigan para magtayo ng furniture shop. Noong una, maganda raw ang takbo, pero kalaunan, dumami ang inventaryo at tumaas ang renta. Ang kasosyo niya ay biglang umalis sa gitna ng lahat. Nagsara ang tindahan at nagsimulang dumami ang utang ni Kuya. Alam kong nahihirapan siya at ilang beses ko na rin siyang tinulungan minsan. Nagpapadala ako ng pera para sa sahod ng mga dating empleyado. Minsan, para sa matrikula ng mga pamangkin ko. Pero laging malinaw ang sinasabi ko sa kanya, Kuya, tutulong ako sa abot ng makakaya ko. May binabayaran pa kaming bahay at kailangan kong alagaan si Isabel. Huwag kang aasa sa akin sa lahat ng bagay. Ang sagot lang ni Kuya ay buntong hininga at, alam ko, pero iba si Ate Cecilia. Para sa kanya, hindi iyon tulong. Iyon ay obligasyon ko. Minsan, sinabi niya kay nanay isang bagay na si nanay mismo ang umamin
nang masukol na siya. Tingnan mo si Andres, Nay. May bahay, may magandang trabaho, at papuntang Amerika. Siguradong malaki ang bonus niya. Kapatid niya si Ricardo. Hindi naman siguro niya hahayaang malunod sa utang ang kuya niya. Isang lalang naman nating sandali yung bahay. Kapag nakaikot na ang puhunan, tutubusin din. Hindi naman mawawala. Si Nanay, na laging malambot ang puso kay Kuya Ricardo, ay agad na naniwala. Sa isip niya, si Kuya ang panganay na minalas, habang ako ang bunsong pinalad. Kailangan lang pukawin ni Ate Cecilia ang awa na iyon, at bibigay si Nanay. Ang masama, hindi sinabi ni Ate Cecilia na gusto niyang isangla ang bahay ko. Binalot niya ito sa magandang dahilan, pagtulong sa kapatid, pag-iingat sa dangal ng pamilya, at pagliligtas sa panganay na anak mula sa mga maniningil. Bumulong pa siya kay Nanay. Ang bahay ni na Andres ay nakapangalan sa kanilang dalawa, pero delikado kung si Isabel ang may hawak ng titulo. Kakakunan lang niya, hindi matatag ang isip. Paano kung magalit yan, umalis, at dalhin ang lahat ng papeles? Talo tayo. Isang salitang tayo, na tila ba magkakamag-anak, pero sa totoo lang, ay itinulak na si Isabel palabas. Ginagawa siyang tagalabas, na nag-iingat ng ari-arian ng mga Serrano. Mula noon, kitang-kita ang pagbabago sa tingin ni Nanay kay Isabel. Dati, ang reklamo lang niya ay mahina at tahimik si Isabel. Ngayon, may kasama ng pagdududa ang bawat salita niya. Lagi niyang tinatanong, saan mo nilagay ang titulo ng bahay? Sino ang may hawak ng passbook ninyo? Sino ang beneficiary sa insurance ni Andres? Nagugulat si Isabel, pero mahinahon pa ring sumasagot. Nasa kahadiyero po naming mag-asawa lahat yan. Kapag kailangan ni Andres, kami na po ang kukuha. Agad na sumama ang mukha ni Nanay, na para bang isang hamon ang sagot na iyon. Isang tanghali, habang nasa banyo si Isabel, tahimik na pumasok si Ate Cecilia sa aming maliit na opisina. Ang kamera sa pasilyo, na para sana sa pinto, ay di sinasadyang nakuhanan ng anino niya. Yumuyuko at binubuksan ang bawat drawer. Hindi ko pa iyon napanood kaya hindi ko alam. Sa kuha na napanood ko kalaunan, binuksan niya ang mga drawer, hinalungkat ang mga folder, at sinuri pati ang kahon ng mga kontrata ng insurance. Napakabilis at sanay ng kanyang mga kilos, hindi parang isang taong nag-uusisa lang. Si Nanay ay nakatayo sa labas ng pinto ng sala, may hawak na baso ng tubig, at ang mga mata ay nakabantay sa banyo. Ang eksenang iyon, sa isip ko pa lang ay nanlalamig na ako. Paglabas ni Isabel mula sa banyo, napansin niyang bahagyang nakabukas ang drawer. May mga resibong wala sa ayos, may ballpen na nahulog, at mga folder na hindi na tama ang pagkakasunod-sunod. Tinanong niya si Ate Cecilia nang mahinahon. Pumasok ka ba sa opisina namin, ate? Si Ate Cecilia, na nagse-cellphone sa sofa, ay tumingala at ngumiti ng mapakla. Ano naman ngayon? Bahay ito ng bayaw ko. Anong masama kung tingnan ko ang ilang papeles? Tinitigan siya ni Isabel, mahina pa rin ang boses pero malinaw. Ito ay ari-arian naming mag-asawa. Kung may gusto kang tingnan, hintayin mo si Andres. Hindi ako papayag na kahit sino ay basta-basta na lang maghalungkat ng gamit namin. Ang mga salitang iyon ay tumama sa tunay na layunin ni Ate Cecilia. Agad siyang tumayo, nagbago ang mukha. Ari-ariang mag-asawa? Ang kapal mo namang magsalita. Ilang taon ka pa lang sa pamilyang ito, pero ang higpit mo na sa pera ng asawa mo. Kaya pala sabi ni Nanay, wala kang pakisama. Lumabas si Nanay mula sa kusina, mabigat ang boses. Isabel, manugang ka pero kung itago mo ang mga papeles, para mo na ring pinagdududahan ang pamilya ng asawa mo. Tinanong ka lang, nagtayo ka na agad ng pader. Kapag nakaalis na si Andres, sino ang nakakaalam kung ano ang binabalak mo? Natahimik si Isabel ng ilang segundo. Sigurado akong nasaktan siya, pero hindi siya umiyak. Sinabi lang niya, wala po akong pinagdududahan kung nirerespeto ninyo ang hangganan naming mag-asawa. Pero ang titulo ng bahay ay hindi isang bagay na basta-basta na lang tinitingnan. Mula noon, naging mas maingat si Isabel. Kinuhanan niya ng litrato ang mga drawer na hinalungkat. Itinago niya ang bawat text ni Nanay at Ate Cecilia na nagtatanong tungkol sa papeles. Nagsulat pa siya sa isang maliit na kuwaderno ng mga petsa at oras kung kailan may nagbanggit tungkol sa kahadiyero, insurance, at passbook. Hindi dahil gusto niyang palakihin ang issue. Natatakot lang siyang kapag binaluktot na ang katotohanan, wala siyang maipapakita para ipagtanggol ang sarili. Ang hindi alam ni Isabel, sa bag ni Ate Cecilia, ay mayroon ng naka-photocopy na special power of attorney. Halos kumpleto na ang detalye ng aming bahay.
Kulang na lang ang pirma ni Isabel at ilang kumpirmasyon. Malinaw ang plano niya. Bago ako lumipad, kailangang mapapirma si Isabel. Pagkatapos, sasabihin niya sa akin na kusang loob na tumulong si Isabel sa kanyang kuya. Kung tatanggi naman si Isabel, papalabasin niyang nagbago ito ng isip, naging makasarili, at walang malasakit sa pamilya. Isang bitag na itinayo sa loob mismo ng bahay ko. Ang nagtayo ng bitag ay ang aking hipag. Ang nagbabantay ay ang aking ina. At ang kanilang puntirya ay ang babaeng kakakunan lang, na sobrang hina na kahit maliit na ingay ay nagigising sa gabi. Ngayon ko lang napagtanto na may mga planong hindi kailangan ng kutsilyo o dugo, pero kayang pumatay ng tiwala ng isang tao. Sa umaga ng aking pag-alis, kakaiba ang katahimikan sa bahay. Nagising ako ng alas 5 at pagbaba ko ng maleta, nakita ko si nanay na nakaupo na sa sala. May dalang isang supot ng pandesal at isang termos ng salabat. Si Ate Cecilia ay gising na rin. Maayos ang buhok at nakangiti na parang walang nangyari. Kung sa panlabas lang titingnan, aakalain mong napakainit ng samahan sa bahay namin. Isang mapagmahal na ina, isang maalagang hipag, isang mag-asawang nagpapaalaman bago maglakbay. Pero ang init na iyon, ngayon ko naaalala, ay parang manipis na abo na tumatakip sa nagbabagang uling. Inabot sa akin ni nanay ang pandesal. Lumambot ang boses. Pagdating mo roon, kumain ka ng maayos. Huwag kang puro trabaho. Huwag kang mag-alala sa asawa mo. Nandito naman ako. Sumabat agad si Ate Cecilia. Ingat ka, Andres. Si Isabel, kami na ang bahala. Hinding-hindi namin siya pababayaan. Gumaan ang loob ko, ang isang lalaking aalis. Sapat nang maniwala na may mag-aalaga sa kanyang asawa. Si Isabel ay nakatayo malapit sa pinto ng kuwarto. Maputla. Nakasuot siya ng manipis na sweater. Ang mga kamay ay magkasalikop sa harap. Ilang beses ko siyang nakitang tumingin sa akin na parang may gustong sabihin ng sarilinan, pero sa tuwing lalapit siya, sisingit si Ate Cecilia. Minsan, tatanungin kung saan ko nilagay ang pasaporte. Minsan, ipapaalala kay nanay na maglagay ng gamot sa maleta. Minsan naman, hihilahin si Isabel para kumuha ng tissue. Akala ko noon, maselan lang talaga si Ate Cecilia. Hindi ko alam na iyon pala ang paraan niya para putulin ang bawat pagkakataon ng asawa kong humingi ng tulong. Nang tumawag na ang Grab at sinabing nasa labas na, niyakap ko si Isabel. Mas malamig ang katawan niya kaysa dati. Hinaplos ko ang likod niya at sinabing, tatawag ako palagi. Magpahinga ka rito. Huwag kang mag-isip ng marami. Tumingin si Isabel sa akin. Ang mga mata niya ay malalim at malungkot. Bumulong siya sa aking tainga. Lagi mong buksan ang kamera, ha? Natigilan ako. Pero inisip kong baka natatakot lang siyang mag-isa. Tumango ako. Oo, tatandaan ko. Paglabas ko ng pinto, nakita kong nakatayo pa rin si Isabel. Nasa likod niya si nanay, habang si Ate Cecilia ay kumakaway at nakangiti. Dahan-dahang nagsara ang pinto. Isang klik lang. Pero maaalala ko iyon habang buhay. Dahil ang tunog na iyon ay parang isang babala na iniwan ko ang aking asawa sa isang bahay na hindi naligtas. Nang umalis na ang sasakyan, agad na nagbago ang lahat sa loob. Nalaman ko lang ito nang panoorin ko ang kamera at ikwento sa akin ni Isabel. Nawala ang ngiti ni Ate Cecilia. Dumiretso siya sa pinto, nilock ito, at ibinulsa ang susi. Nagulat si Isabel. Bakit mo nilock ang pinto, ate? Humarap si Ate Cecilia, inilapag ang isang makapal na folder sa mesa, at malamig na nagsalita, para magkausap tayo ng maayos. Umupo ka. Umupo si nanay sa silyang pangpuno ng pamilya. Mabigat ang mukha. Itinulak ni Ate Cecilia ang folder kay Isabel. Pirmahan mo? Papel lang ito para pahiramin si Kuya Ricardo ng ari-arian para makaikot sa negosyo. Magkakapatid, nagtutulungan. Anong masama roon? Hindi agad kinuha ni Isabel ang ballpen. Binasa niya ang bawat linya. Habang nagbabasa, lalo siyang namumutla. Dahil ang nilalaman noon ay hindi simpleng hiram. Isa iyong special power of attorney na nagpapahintulot na gamitin ang aming bahay bilang collateral sa isang malaking utang na may mga kondisyong kapag pinirmahan, mawawala na sa amin ang kontrol sa bahay. Ibinaba ni Isabel ang papeles, nanginginig pero malinaw ang boses. Hindi ko pipirmahan. Kailangan itong makita ni Andres at ng abogado. Hindi ito pagbili ng lamesa o upuan na basta-basta na lang pipirmahan. Humalakhak si Ate Cecilia. Abogado? Saan mo natutunan yan? Akala mo ba tanga kaming lahat dito? Hinampas ni nanay ang mesa at nagulat si Isabel. Mabigat ang bawat salita niya. Hindi ka pa nga nagkakaanak para sa pamilyang ito.
Tapos pati pagtulong sa bayaw mo. Ayaw mo pa? Gusto mo bang magkawatak-watak na tayo? Ang salitang iyon ay tumama sa pinakamalalim na sugat ni Isabel. Namutla siya, napakapit sa mesa, pero pinilit pa ring maging kalmado. Sapat na po ang sakit ng pagkawala ng anak ko. Huwag ninyo sanang gamitin yan para pilitin ako. Hindi ko kinakalaban ang pamilya ninyo, pero hindi ako pipirma sa isang papel na wala ang asawa ko. Sumabat agad si Ate Cecilia. Hindi kinakalaban pero ang higpit mo sa bahay. Baka may plano ka na. Baka kapag naghiwalay kayo, kukunin mo ang kalahati, tapos bahala na ang mga kapatid ng asawa mo sa buhay nila. Tumingala si Isabel. Namumula ang mga mata, pero walang luhang pumapatak. Huwag mo akong pagbintangan ng hindi ko ginagawa. Kung totoong gusto mo lang humiram ng pera, hintayin natin si Andres. Mag-usap tayo ng maayos. Pero ang pilitin akong pumirma ngayong kalalabas lang niya papuntang airport, alam mong hindi tama yan. Ang mga salitang iyon ay parang sampal kay Ate Cecilia. Hinablot niya ang folder, binuklat sa huling pahina, at itinutok ang ballpen sa harap ni Isabel. Pirmahan mo. Huwag mo akong hintaying ulitin pa ito. Tumayo si Isabel at umatras. Tatawagan ko si Andres. Kukunin na sana niya ang cellphone sa mesa, pero mas mabilis si Ate Cecilia. Kinuha nito ang telepono at itinago sa likod. Anong tatawagan? Papunta na yun sa airport. Akala mo ba babalik yun dahil lang sa mga drama mo? Tumayo si nanay, hinarangan ang daan palabas. Kung hindi ka pipirma ngayon, huwag kang umasang magiging payapa ang buhay mo sa bahay na to. Tumingin si Isabel kay nanay, nanginginig ang labi. Nay, tinatakot niyo po ba ako? Sumagot si nanay, tinuturuan kitang maging isang manugang. Lumapit si Isabel para kunin ang telepono, hindi para lumaban, kundi para iligtas ang sarili. Iniiwasan siya ni Ate Cecilia habang hinihila ang kamay niya. Nag-agawan sila sa paligid ng mesa. Nahulog ang folder, gumulong ang ballpen sa ilalim ng upuan. Ibalik mo ang telepono ko! Tatawagan ko lang ang asawa ko! Sigaw ni Isabel. Ngunit biglang itinaas ni Ate Cecilia ang kanyang kamay. Pa! Isang malutong na sampal ang umalingaw-ngaw sa sala. Napahandusay si Isabel at isang pisngi niya ay agad na namula. Itinuro siya ni Ate Cecilia at sumigaw. Walang kwentang babae. Nakunan na nga, sisirain pa ang pamilya ng asawa. Sino ka ba sa akala mo para kalabanin ang biyenan at hipag mo? At sa mismong sandaling iyon, sa airport, kauupo ko lang sa eroplano, binuksan ko ang kamera. Lahat ng pilit kong hindi pinaniwalaan, pilit inisip na hindi pagkakaunawaan, at binalot sa salitang pamilya, ay biglang nabunyag sa harap ko. Ang asawa ko, sinasampal sa sarili niyang bahay, pinipilit pumirma ng papeles ng talikuran, at ginagamit ang sakit ng pagkawala ng anak para igapos siya. At ako, ang tangang asawa, ilang oras lang ang nakalipas ay sinasabihan pa siyang maging masaya, kasama sina nanay at Ate Cecilia. Sa sandaling tumunog ang sampal na iyon sa kamera, alam kong kung mananatili pa ako sa eroplanong iyon, habang buhay kong hindi maihaharap ang mukha ko kay Isabel, may mga pagkakamaling pwede pang hingan ng tawad. May mga pagkaantalang pwede pang bawiin. Pero may mga sandaling kung hindi tatayo ang isang lalaki, guguho ang kanyang tahanan sa harap mismo ng kanyang mga mata. Tumayo ako, hinila ang maleta, habang nagtataka ang mga pasahero sa paligid. Lumapit ang flight attendant, magalang pa rin. Ginoo, isasara na po ang pinto. Pakiusap, maupo na po kayo. Naglunok ako, pilit na pinakalma ang sarili, pero nanginginig pa rin ang boses ko. May emergency sa pamilya. Hindi ako pwedeng tumuloy. Pakiusap, pababain ninyo ako. Natigilan ng flight attendant at tumawag ng ground staff. Ang proseso ng pag-alis sa departure area ay mas komplikado kaysa sa inaasahan ko. Kailangang suriin ulit ang pasaporte, tingnan ang bagahe, at kanselahin ang tiket. Bawat minutong lumilipas, napapatingin ako sa telepono. Ang puso ko ay parang sasabog. Sa screen ng camera, pagkatapos sampalin si Isabel, yumuko si Ate Cecilia para pulutin ang mga papel. Pinagpagan niya ito na para bang ang nadumihan ay hindi ang dangal ng asawa ko, kundi mga ordinaryong dokumento lang. Inihagis niya ito sa mesa at umungol. Pirmahan mo na. Nasa himpapawid na ang asawa mo. Paglapag niya, tapos na ang lahat. Sa narinig ko, nanlamig ang buong katawan ko. Kaya pala sa kanilang kalkulasyon, basta't umalis ako sa lupa, wala nang matatawagan si Isabel. Umupo si Nanay Cecilia, kalmadong humigop ng tsaa. Ang itsura niya noon ay mas masakit pa kaysa sa kanyang mga salita. Hindi siya nataranta, hindi umawat, at hindi na konsensya.
Tiningnan lang niya si Isabel na parang isang taong matagal nang kinaiinisan. Dahan-dahan siyang nagsalita. Anak, may mga bagay na dapat alam ng babae kung saan siya lulugar. Kapag may asawa ka na, ang pamilya ng asawa mo ang pundasyon mo. Kung patuloy mong yayakapin yang pag-aari mo, huwag kang maninisi kung maghirap ka. Nakasandal si Isabel sa gilid ng mesa. Isang kamay sa pisnging sinampal. Ang pamumula ay kitang-kita sa maputla niyang balat. Hindi siya sumigaw, hindi nanumbat. Ang katahimikan niyang iyon ang nagpatakot sa akin. Dahil alam kong si Isabel ay hindi nagtitiis dahil sa kahinaan. Nanahimik siya kapag sobra na ang sakit, kapag pagod na siya, at wala nang saysay ang mga salita. Akala ni Ate Cecilia, natakot na si Isabel. Lalo siyang umabuso. Akala mo ba, napakahalaga mo? Ang daming pag-asa ng pamilyang ito ang nawala dahil sa'yo. Mabuti na lang at mabait si nanay kaya hinayaan ka pa ritong magpagaling. Sa totoo lang, kung hindi ka naman pala magkakaanak, para saan pa ang bahay na yan? Mas mabuting iligtas ang mga taong may pakinabang. Narinig ko iyon at nanikip ang lalamunan ko. Ang bawat salita niya ay hindi lang tungkol sa papeles, kundi sinasadyang saksakin ang alaala ng aming namayapang anak. Maaaring maghirap ang isang tao, pero ang gamitin ng sakit ng isang ina para pilitin siyang pumirma ay hindi na kahirapan. Kasamaan na iyon, itinaas ni Isabel ang kanyang ulo. Sa kamera nakita kong namumula ang mga mata niya pero tuyo. Hindi na siya umiiyak. Paos ang kanyang boses pero malinaw ang bawat salita. Ang bahay ba ang gusto ninyo? O ang mawala ako? Natigilan ang lahat. Napatayo si Ate Cecilia at ibinaba ni nanay ang tasa ng tsaa. Siguro, hindi nila inaasahan na ang isang babaeng laging nagpaparaya ay magtatanong ng diretsahan. Pero mabilis na bumalik si Ate Cecilia sa sarili at humalakhak ng mapakla. Huwag kang magbanta. Akala mo ba matatakot ako sa mga paawa mo? Samantala, nailabas na ako ng mga staff mula sa eroplano. Mabilis ang mga hakbang ko, pero nag-aalab ang dibdib ko. Binuksan ko ang Grab app pero nanginginig ang kamay ko kaya 2 beses akong nagkamali ng destinasyon. Habang naghihintay, tinawagan ko ang kaibigan kong abogado, si Attorney Marco Villanueva. Sumagot siya, nagbibiro pa. Malapit ka nang lumipad. Bakit ka pa tumatawag? May nakalimutan ka bang bilin? Hindi ako makatawa. Sinabi ko agad, Marco, may problema sa bahay. Pinipilit ni nanay at nanghipag ko si Isabel na pumirma ng Special Power of Attorney. May pananakit na nangyari. Pabalik na ako. Kung kailangan ng legal na hakbang mamayang gabi, tulungan mo ako. Natahimik siya ng ilang segundo, tapos naging seryoso ang boses niya. Makinig ka. Huwag kang uuwi na mainit ang ulo at mananakit. Panatilihin mong bukas ang camera. I-record mo lahat, lalo na yung may audio. Pagdating mo, unahin mong ilayo si Isabel. Yung mga papeles sa mesa, huwag mong hahayaang makuha o mapunit. Kung may pilitan, tumawag ka ng pulis o barangay para maging saksi. Ipagtanggol mo ang asawa mo gamit ang tamang pag-iisip. Hindi kamao. Ang mga salitang iyon ay parang malamig na tubig na bumuhos sa galit ko. Tama. Gusto kong umuwi agad. Gusto kong sumigaw. Gusto kong wasakin ang mesa kung saan nila pinapipirma si Isabel. Pero kung mawawalan ako ng kontrol, si Isabel pa rin ang talo sa huli. Huminga ako ng malalim, sinimulan ang screen recording, at na-download ang video mula sa camera. Pagdating ng sasakyan, isinakay ko ang maleta, at sinabi sa driver, Kuya, pakibilisan po papuntang Anlaya Subdivision. May emergency po sa bahay. Kahit saang daan na pinakamabilis. Babayaran ko po kayo ng dagdag. Umalis ang sasakyan mula sa airport. Sa labas, papalubog na ang araw, at nagsisimula ng umilaw ang mga poste. Nakaupo ako sa likod, isang kamay sa telepono, ang isa ay mahigpit na nakakuyom. Sa screen si Isabel ay bihag pa rin sa sala. Hindi alam ni nanay at Ate Cecilia na pabalik na ako. Akala nila, nasa himpapawid na ako. Akala nila, pagkalipas ng ilang oras, malilibing na ang lahat sa kasinungalingang. Hindi naman malalaman ng asawa mo. Pero sa pagkakataong ito, alam ko. At sa pagkakataong ito, hindi ko hahayaang mag-isa si Isabel kahit isang segundo pa. Pag-alis ng sasakyan sa airport, nakatutok pa rin ang mga mata ko sa screen. Parang hindi pa naging ganito kahaba ang biyahe pa uwi. Ang busina ng mga sasakyan, ang tanong ng driver kung saan dadaan, ang ambon na tumatama sa salamin lahat ay parang nasa malayo. Ang tanging nakikita ko ay ang sala namin, kung saan nakatayong mag-isa si Isabel sa harap ni nanay at Ate Cecilia, at ang mga papel sa mesa na kapag napirmahan, maaaring maging dahilan ng pagkalubog namin sa utang. Hindi pa rin pumirma si Isabel.
Itinulak niya ang mga papel palayo, paos pero matatag. Sinabi ko na, kailangang hintayin si Andres. Kung kailangan talaga ng tulong ni Kuya Ricardo, pag-uusapan naming mag-asawa ng maayos. Pero ang pilitin akong pumirma ngayong kalalabas lang niya, hindi ko tatanggapin. Tinitigan siya ni Ate Cecilia, dumilim ang mukha, at biglang humalakhak isang tawang tuyo at walang pagkukunwari. Yumuko siya, binuksan ang kanyang brown na handbag, at mula roon ay kumuha ng pangalawang set ng mga dokumento. Inilapag niya ito sa mesa, at itinulak kay Isabel. Kung ayaw mong pirmahan yan, pwede rin namang ito. Ayaw mong tulungan ang pamilya ng asawa mo? Sige, hindi ka na rin parte ng pamilyang ito. Nasa loob ako ng sasakyan, naninikip ang dibdib, at may masamang kutob. Tiningnan ni Isabel ang mga bagong papel. Dahan-dahan niyang kinuha. Binasa pa lang niya ang unang mga linya. Nanigas na siya. Sa screen, kitang-kita kong nanginginig ang kamay niya. Binuklat niya ang isa pang pahina, at namutla siya na parang naubusan ng dugo. Matagal bago siya tumingala, basag ang boses. Annulment papers? Inihanda ninyo rin ito? Sa narinig ko, para akong sinakal. Umugong ang tenga ko. Annulment. Isang salitang hindi namin kailanman nabanggit ni Isabel. Kahit pagkatapos ng lahat, kahit sa kalungkutan niya, kahit sa mga panahong tahimik kami, hindi. Pero heto, may nakaprint ng petisyon para piliting pirmahan ng asawa ko sa mismong araw ng pag-alis ko. Nakahalukip-kip si Ate Cecilia. Kalmado ang boses. Pirmahan mo na, para hindi ka na asawa ni Andres. Hindi ka na nga magkaanak, ayaw mo pang tumulong sa pamilya. Para saan ka pa? Tiningnan siya ni Isabel. Nanginginig ang labi. Nababaliw na ba kayo? Buhay naming mag-asawa to. Anong karapatan ninyong magdesisyon? Sumagot si Ate Cecilia. Karapatan bilang pamilya. Karapatan ng mga taong mas nakakaalam kung ano ang mabuti para kay Andres. Si Nanay, na kanina'y tahimik, ay nagsalita na rin, ang mga matay malamig, na hindi ko na makilala, ang inang nag-alaga sa akin. Huwag kang umarting biktima. Mula nang makunan ka, naging madilim na ang bahay na to. Pag-uwi ni Andres, malungkot na mukha mo ang sasalubong. Sa totoo lang, bata pa ang anak ko. Marami pang ibang babae riyan na kayang magkaanak. Ang mga salitang iyon ay tumama rin sa akin. Anak niya ako, pero sa sandaling iyon, nanlamig ako. Paano pa kaya si Isabel? Ang babaeng nawalan ng anak, nagkasakit, at gabi-gabing niyayakap ang damit ng sanggol habang umiiyak. Ngayon ay sinasabihan ng biyanan na parang sirang gamit na kailangang palitan. Matagal na nanahimik si Isabel. Pagkatapos ay inilapag ang petisyon at dahan-dahang nagtanong, "Talaga po bang gusto ninyong maghiwalay kami ni Andres, Nay?" Umiwas ng tingin si Nanay. Matigas pa rin ang boses. Kung marunong kang makisama, magiging madali ang lahat. Pumirma ka at umalis ng maayos. Nasa Amerika si Andres, abala sa trabaho. Hindi niya agad malalaman. Kapag nalaman niya, sasabihin kong nagkaroon ka ng depresyon at kusa kang umalis. Mabilis na sumingit si Ate Cecilia. Oo nga, para hindi ka mapahiya. Sabihin mong umuwi ka sa probinsya para magpagaling. Pirmahan mo yung hatian ng ari-arian. Ibenta ang bahay, ibayad sa utang ni Kuya, at ang matitira, kay Andres na. Ikaw naman? May mga kamay at paa ka? Mabubuhay ka kahit saan. Napatawa si Isabel, isang tawang mahina na mas masakit pa sa iyak. Kaya pala, sa paningin ninyo, ang pagkawala ng anak ko ay pagkakataon para itaboy ako. Kaya pala ang pag-aalaga ni Nanay at ang pagmamalasakit mo ate ay para lang hintaying makaalis si Andres at pilitin akong pumirma. Nagkibit balikat si Ate Cecilia. Huwag mong gawing ganyan kasama pakinggan. Lahat tayo kailangang magsakripisyo para sa pamilya. Kung hindi ka na magkakaanak, sana man lang may gawin kang kapakipakinabang. Hindi ko na natiis. Tinawagan ko si Isabel pero ang telepono niya ay hawak pa rin ni Ate Cecilia. Kitang-kita sa kamera na nakita niya ang pangalan ko at agad pinatay. Kita mo? Tumatawag na siya. Pero kahit sagutin mo, anong sasabihin mo? Iiyak ka para iwan niya ang trabaho niya? Ang matalinong babae. Hindi sinisira ang kinabukasan ng asawa. Tumawag ako ulit. Pinatay ulit. Kumulo ang dugo ko. Tinext ko si attorney, Marco. May inihanda silang annulment papers at pinipilit siyang pumirma. Nakuhanan ko sa video. Mabilis siyang sumagot. I-save mo lahat. Ebidensya yan ng pamimilit. Pagdating mo, huwag mong hahayaang makuha nila ang papeles. Sa kamera, dahan-dahang itinulak ni Isabel ang 2 folder palayo. Sinabi niya, hindi ako pipirma ng kahit ano.
Kung sa tingin ninyo ay ganito ako kahina, nagkakamali kayo. Sa unang pagkakataon, nakita ko sa mga mata ni Isabel hindi lang sakit, kundi katatagan ang huling linya ng isang taong sinukol. Lumapit si Ate Cecilia, bumulong. Akala mo ba may pagpipilian ka? Nakatira ka sa bahay na to, kumakain ng pagkain dito, gumagamit ng pera ni Andres. Akala mo may karapatan ka? Tinitigan siya ni Isabel. May karapatan ako, dahil asawa ako ni Andres, at higit sa lahat, tao ako. Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik sa silid. At ako, na nasa loob ng sasakyan, doon ko naintindihan kung gaano nakatagal nag-iisa si Isabel. Hindi lang niya ipinaglalaban ang bahay, ipinaglalaban niya ang kanyang pagkatao laban sa mga taong ginagamit ang salitang pamilya para yurakan siya. Tiningnan ko si Isabel sa screen, halo-halong sakit at hiya ang naramdaman ko. Ang babaeng iyon, na dati kayang huminto para lang patahanin ang isang batang umiiyak sa kalye, ngayon ay kailangang sabihin sa harap ng biyenan at hipag na, tao ako. Kung kailangan pa niyang ipaalala iyon, gaano nakalala ang dinanas niya. Tiningnan ni Isabel ang mga papel, hindi na nagsalita, at dahan-dahang kinuha ito para basahing muli. Akala ni nanay, bibigay na siya. Pirmahan mo na anak, para maging madali sa lahat. Ngumisi si Ate Cecilia, tama yan. Ang matalinong babae, alam kung kailan bibitaw. Huwag mong hintaying palayasin ka pa. Tumingin si Isabel sa kanila. Ang pisngi niya'y namumula pa rin, pero ang mga mata niya, kahit sa maliit na screen, ay kitang-kita ko wala nang takot, wala nang pakiusap. Kung gusto ninyong maghiwalay kami, hayaan ninyong si Andres mismo ang magsabi sa akin. Pero ang papel na ito, hindi ko pipirmahan. Pagkasabi noon, pinunit niya sa gitna ang annulment papers. Ang tunog ng papel na napupunit ay umalingaw-ngaw sa sala. Parang isang hiwa na pumutol sa huling hibla ng kanyang pagtitiis. Natigilan si Ate Cecilia, tapos namula ang mukha. Sinugod niya si Isabel para agawin ang papel. Ang lakas ng loob mong punitin to. Sino ka sa akala mo? Umatras si Isabel. DWA, wala itong bisa. Huwag kang gumawa ng eksena. Pero wala na ang pagkukunwari ni Ate Cecilia. Sinabunutan niya si Isabel. Napangiwi sa sakit si Isabel. Pilit na tinatanggal ang kamay niya. Nandoon si nanay. Umasa akong aawatin niya sila. Kahit hindi niya mahal si Isabel, dapat ay pigilan niya ang pananakit. Pero hindi. Lumakad si nanay papunta sa pinto at nilock ito ulit. Ang tunog ng susi ay nagpalamig sa puso ko. Humarap siya. Nanginginig sa galit. Turuan ng leksyon yan para hindi mamihasa. Binitawan ni Ate Cecilia ang buhok ni Isabel at dinuro siya. Kung hindi ka pipirma ngayon, wag mo akong sisisihin. Masyado na kitang pinagbigyan. Hawak ni Isabel ang anit. Paos ang boses. Sinaktan mo na ako. Pinilit pumirma. Tapos ano pa ang ibibintang mo sa akin? Natigilan si Ate Cecilia. At biglang may kumislap sa mga mata niya. Kinuha niya ang kanyang telepono, binuksan ang video, at itinutok kay Isabel. Biglang nagbago ang boses niya, naging kaawa-awa. Isabel, kumalma ka. Alam kong masakit ang pinagdadaanan mo, pero wag kang ganyan. Natulala si Isabel. Anong drama yan? Hindi sumagot si Ate Cecilia. Itinaas pa niya ang telepono para si Isabel lang ang makunan. Tapos, sa harap mismo ng aking mga mata, sinampal niya ang sarili niyang mukha. Malakas. Agad na namula ang pisngi niya. Pagkatapos, umatras siya, sinadyang matisod sa upuan, at bumagsak sa sahig. Sumigaw siya. Tuloong! Sinaktan niya ako! Nay, sinasaktan niya ako! Nanigas si Isabel. Tiningnan niya si Ate Cecilia, tapos si nanay, na parang hindi makapaniwala. Agad na tumakbo si nanay para tulungan si Ate Cecilia. Isabel, nababaliw ka na ba? Sinaktan mo ang hipag mo. Nanginginig ang boses ni Isabel. Hindi ko siya sinaktan. Siya ang gumawa niyan sa sarili niya. Sumagot si nanay. Nakita ko. Pinunit mo ang papel. Tapos bumagsak si Cecilia. At itatanggi mo pa? Nasa loob ako ng sasakyan. Nanlalamig ang mga kamay. Naipit pa rin sa trapiko. At sa bahay, tapos na silang magtayo ng isang bagong palabas. Kung walang kamera, sino ang maniniwala kay Isabel? Isang babaeng mahina ang isip, may depresyon, na may video pa na pinuputol-putol para palabasing siya ang may kasalanan. Ang bitag ay napakarumi, pero napakadaling paniwalaan. Habang umiiyak, kinuha ni Ate Cecilia ang telepono. Ipadadala ko to sa mga kamag-anak para malaman nila ang totoo. Sumang-ayon si nanay. Oo,
para malaman nilang lahat kung anong klasing asawa ang nakuha ni Andres. Umatras si Isabel, humihingal. Nakita kong hinahanap niya ang kanyang telepono. Sa kabutihang palad, naibaba ito ni Ate Cecilia sa mesa kanina. Mabilis itong kinuha ni Isabel. Hindi siya tumawag. Sa halip, binuksan niya ang location sharing at ipinadala sa akin. Pagkatapos, nag-vibrate ang telepono ko. Isang maikling mensahe. Kung naniniwala ka pa sa akin, pakiusap, umuwi ka. Napaluha ako. Hindi niya sinabing iligtas mo ako o wala akong kasalanan. Tinanong lang niya kung naniniwala pa ako. Tumawag ako agad, pero nakita ni Ate Cecilia at inagaw ang telepono. Nagsumbong ka pa ha? Mauuna ka pang magsinungaling. Hindi na lumaban si Isabel. Tumingin na lang siya sa camera, na parang alam niyang nanonood ako. Bumulong siya, Andres. Kung naririnig mo to, wala akong pinirmahan. Isang simpleng pangungusap, pero parang kutsilyong humiwa sa puso ko. Ang asawang ipinangako kong poprotektahan, ngayon ay kailangang mag-ulat sa akin sa pamamagitan ng kamera na hindi pa siya sumusuko. At ako, nasa daan pa rin, huli na. Si Ate Cecilia naman, kinuha ang telepono at naghandang tumawag. Kitang-kita kong pinupunasan niya ang peking luha habang nag-aayos ng buhok. Si nanay ay nasa tabi niya, hinihimas ang likod. Sige, tawagan mo na para malaman nila. At si Isabel, nakatayo malapit sa sofa. Magulo ang buhok, namumula ang pisngi, naninigas ang mga kamay. Sakto noong pipindutin na ni Ate Cecilia ang telepono, tumunog ang doorbell. Isang simpleng tunog, pero nagpatigil sa lahat. Nagulat si Ate Cecilia. Si nanay ay sumimangot. Sino naman yan? Tumingin si Isabel sa pinto. Siguro, hindi rin niya alam kung sino. Ang nasa labas ay si Aling Nena, ang part-time na kasambahay namin. Dumarating siya tuwing Miyerkules. Nakalimutan ko ang ischedule na ito, at si Isabel, siguradong wala na sa isip niya iyon. Binuksan ni Ate Cecilia ang pinto. Hinarangan ang daan. Hindi kailangan maglinis ngayon. Umuwi ka na. Natigilan si Aling Nena. Pero sabi po ni Ma'am Isabel, tuloy po ako. Sumigaw si Ate Cecilia. Sinabing, hindi! May problema kami. Huwag kang makialam. Isasara na sana niya ang pinto. Pero nakita ni Aling Nena si Isabel sa loob ang namumulang pisngi, magulong buhok, at ang mga punit na papel sa sahig. Naintindihan niya siguro. Mahina siyang nagtanong, Ma'am Isabel, ayos lang po kayo? Sumabat si nanay. Ayos lang siya. Huwag kang tsismosa. Itinulak ni Ate Cecilia ang pinto, pero umatras si Aling Nena at sinabing, kung si Ma'am Isabel po ang magsasabing umuwi ako, uuwi po ako. Nagalit si Ate Cecilia. Bayaw ko ang amo mo! Umalis ka na! Yumuko si Aling Nena, pero ang isang kamay niya ay tahimik na kumuha ng telepono sa bulsa. Kitang-kita ko sa kamera, mabilis niyang kinuhanan ng litrato ang mukha ni Isabel, isang taong walang kaugnayan, pero mas naging alisto pa kaysa sa akin. Isinara ni Ate Cecilia ang pinto. Nakita mo nanay? Nagtawag pa ng kakampi. Sumagot si Isabel. Hindi ko siya tinawagan. Wala pang 5 minuto, tumunog ulit ang doorbell. Ang tagadala naman ng tubig, si Mang Jun. Laging naghahatid tuwing 2 linggo. Nagalit si nanay. Ano bang araw to? Binuksan ni Ate Cecilia ang pinto. Hindi kami tatanggap, ibalik mo yan, sabi ni Mang Jun. Kung hindi po, kailangan niyo pong pirmahan itong cancellation slip. Habang nagtatalo sila, kinuha ni Isabel ang mga papel. Nakita iyon ni Ate Cecilia at sumigaw. Nakalimutang bukas ang pinto. Bitiwan mo yan! Pipirma ka o palalayasin kita. Narinig iyon ni Mang Jun. Nagbago ang mukha niya. Nakita niya ang itsura ni Isabel. Dahan-dahan niyang ibinaba ang mga galon ng tubig at nagpanggap na tinitingnan ng telepono, pero kitang-kita kong binuksan niya ang voice recorder. Napansin ni Ate Cecilia na narinig siya. Nagkamali ka ng dinig. Pinapangaralan lang namin siya, sabi ni Mang Jun. Naghahatid lang po ako ng tubig, pero kung kailangan niyo ng tulong, pwede po akong tumawag ng security. Sumimangot si Ate Cecilia. Huwag kang makialam. Umalis si Mang Jun, pero bago sumakay ng elevator, muli siyang lumingon kay Isabel. Ang 2 taong iyon, hindi nila alam na sinira nila ang palabas ni Ate Cecilia. Ang isa ay nakakita ng sampal, ang isa ay nakarinig ng pagbabanta. Hindi nila kamag-anak, kaya ang kanilang testimonya ay may bigat. At ako, nasa taxi, narinig kong maluwag na ang daan. Bumilis ang takbo ng sasakyan. Isa lang ang nasa isip ko. Sapat na ang pagtitiis ni Isabel. Oras ko ng manindigan. Pagsapit ng gabi, huminto ang taxi sa tapat ng aming bahay. Nagbayad ako,
Nanginginig pa rin ang kamay. Tumila na ang ulan, pero basa pa ang kalsada. Hindi ako nag-abiso. Ginamit ko ang aking spare key. Pagbukas ng pinto, sumalubong sa akin ang amoy ng lumang salabat, papel, at floor wax. Nandoon pa rin ang lahat, ang sofa, ang mesa, ang mga bulaklak, pero iba na ang hangin. Sa sala, nakaupo si Ate Cecilia sa sofa. Umiiyak. Kung hindi ko lang napanood ang lahat, baka naniwala pa ako. Pagkakita sa akin ni nanay, tumakbo siya at umiyak. Andres, buti umuwi ka. Tingnan mo ang asawa mo. Sinaktan niya kami. Tumayo ako ng tuwid. Tiningnan ko si nanay, ang kanyang mga luha. Dati, kapag umiiyak siya, lumalambot na ako. Pero ngayon, malinaw pa rin sa isip ko ang lahat. Ang sampal, ang paglock ng pinto, ang pekeng pagbagsak. Ang mga luha ni nanay ay hindi na kayang takpan ang katotohanan. Tumayo rin si Ate Cecilia, paawa. Andres, alam kong mahal mo ang asawa mo, pero hindi siya okay. Pinayuhan ko lang siya, pero sinaktan niya ako. May video ako, ipinakita niya ang telepono. Isang video na magaling ang pagkakaputol. Wala ang sampal, wala ang pamimilit. Tiningnan ko ito ng 3 segundo. Sapat para makita ang kasinungalingan, at pinatay ito. Hindi mo tatapusin? Tanong niya. Sumagot ako. Hindi na kailangan. Napanood ko na lahat. Hinanap ko si Isabel. Nakasandal siya sa pader. Pagod na pagod. Sa pisngi niya, bakas pa rin ang 5 daliri. Ang mga mata niya'y walang saya, walang panunumbat, pagod lang. Lumapit ako at marahang nagtanong. Masakit ba? Kinagat niya ang labi. Umiling. Pero tumulo ang luha. Hindi dahil sa sakit ng pisngi, kundi dahil sa wakas. Tinanong ko ang tamang tanong. Sumigaw si nanay. Siya pa ang tinatanong mo kung masakit? Kami ang biktima rito. Humarap ako sa kanya. Nay, napanood ko sa kamera. Natahimik ang lahat. Namutla si Ate Cecilia. Kamera? Isang anggulo lang yan. Pinutol ko siya. Napanood ko mula sa simula. Ang paglabas ng papeles, ang pagsampal ni ate, ang paglock mo ng pinto, nay, at ang pagsampal niya sa sarili niya. Napautal si Ate Cecilia. Nagkamali ka ng intindi. Ibinagsak ko ang maleta. Binibigyan ko kayo ng 5 minuto. Mag-impake kayo at umalis sa bahay ko. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Nanigas si nanay. Pati nanay mo, palalayasin mo. Sumagot ako, hindi kita pinapalayas dahil nanay kita. Pinapalayas ko ang mga taong nilak ang pinto, nanakit, at nagbintang sa asawa ko. Kung pipiliin mong manatili sa panig nila, kailangan mo ring umalis. Tumingin sa akin si Isabel, nanginginig. Alam kong hindi nito mabubura ang lahat ng sakit, pero sa wakas, nasa tamang panig na ako. Sa unang pagkakataon, may nagsalita para sa katotohanan ni Isabel. Pagkasabi ko noon, parang naubos ang hangin sa silid. Sumigaw si nanay, pinalaki kita, tapos ipagpapalit mo ako sa isang babae? Nakulam ka na, Andres. Dati, kapag naririnig ko ang salitang walang utang na loob, sumusuko na ako. Pero ngayon, nasa likod ko si Isabel na may pasa sa mukha. Lumuhod si Ate Cecilia, umiiyak. Andres, nagkamali ako. Gusto ko lang tulungan si Kuya Ricardo. Pero alam ko na, ang taong nagkamali ay hindi naghahanda ng annulment papers at hindi nananakit ng sarili para magbintang. Tinanggal ko ang kamay niya. Tumayo ka. Pero mula ngayon, lahat ng pag-uusap dito ay kailangang may saksi. Nagalit si nanay. Magdadala ka ng tagalabas? Sumagot ako. Kapag ang pamilya na ang nananakit, hindi na ito usaping pampamilya lang. Tinawagan ko si Ati Marco at ang security ng subdivision. Pagdating nila kasama ang kapitan ng barangay, si Kapitan Lito, lalong tumahimik ang lahat. Hinila ako ni Isabel. Bumulong. Huwag kang gumawa ng iskandalo. Gusto ko lang malinawan ang lahat. Tumango ako. Iyon ang asawa ko kahit sinaktan na. Iniisip pa rin ang kahihiyan ko. Ipinakita agad ni Ate Cecilia ang kanyang video. Pero tinanong ni Marco kung iyon ba ang simula. Umiling siya. Binuksan ko ang aking telepono at ikinonekta ito sa TV. Tahimik ang lahat habang pinapanood ang buong pangyayari. Ang pamimilit, ang sampal, ang paglock ng pinto, ang pag-iyak ni Isabel, ang pagpunit ng papeles, at ang buong palabas ni Ate Cecilia. Sumimangot si Kapitan Lito. Si Ate Cecilia ay napaupo, puti na parang papel. Yumuko si nanay, nanginginig. Tinawagan ko rin si Aling Nena at si Mang Jun. Kinumpirma nila ang lahat. Walang dagdag, walang bawas.
Ang kanilang simpleng testimonya ang nagpatahimik kay Ate Cecilia. Tiningnan ko silang dalawa, hindi ako masaya, nalulungkot lang. Dahil ang nanakit kay Isabel ay hindi tagalabas, kundi ang mga taong tinawag kong pamilya. At sa sandaling iyon, naintindihan nilang sa bahay na ito, ang pekeng luha ay hindi na mananalo laban sa katotohanan. Nang matapos ang video, nagsimulang suriin ni Attorney Marco ang mga papeles. Habang ginagawa niya iyon, biglang kumuha si Isabel ng isang maliit na plastic bag mula sa kanyang bag. Sa loob, may ilang tableta na kulay itim. Inilapag niya ito sa mesa. "Ano yan? Mahal?" tanong ko. Tumingin siya kay Ate Cecilia. "Ito yung ibinigay sa akin ni ate bago ako makunan." Nanigas ako. Tumingin ako kay Ate Cecilia, na namutla at sumigaw. "Anong pinagsasabi mo? Pampalakas lang yan. Ngayon, ako na ang sinisisi mo." Hindi sumagot si Isabel. Ipinakita niya ang isang lumang text message mula kay Ate Cecilia. "Inumin mo yan," sabi ni nanay. "Maganda yan. Wag mo nang sabihin kay Andres." Tumingin ako kay nanay. "Alam niyo po ba to?" Umiwas siya ng tingin. Bumulong na akala niya ay pampalakas lang. Tumingin si Isabel sa kanya. "Inutusan niyo po ba si ate na bigyan ako nito?" Nanahimik si nanay. Ang katahimikan na iyon ay isang pag-amin. Sumigaw si Ate Cecilia. "Wag niyo akong takutin. Hindi ko kasalanan yan." Tumingin si Isabel sa kanya. Matatag. "Hindi kita inaakusahan. Pero wag mong tawaging dahilan ng pagkawala ng anak ko. Totoo siya. Hindi siya isang bagay na pwede mong gamitin para pagtakpan ang sarili mo." Ang mga salitang iyon ay gumising sa akin. Inilagay ni Atini Marco ang mga tableta sa isang sobre. Kailangan itong masuri. Kung mapatunayang nakasama ito, krimen ang pinag-uusapan natin. Nagsimulang mataranta si Ate Cecilia. Tumayo siya. "Anong gagawin ninyo?" Lumapit ako kay Isabel at sinabi sa harap ng lahat, "Patawarin mo ako. Hindi kita na ipagtanggol noon." Yumuko si Isabel. Tumulo ang luha. Hindi siya nagsalita, pero alam kong iyon ang simula. Kinuha ni Ate Cecilia ang telepono at tinawagan si Kuya Ricardo. "Umuwi ka rito. Bilisan mo." Ang takot sa mukha niya ay hindi na takot ng isang biktima, kundi takot ng isang salarin na nahuli. Makalipas ang 20 minuto, dumating si Kuya Ricardo. Pagkakita niya sa eksena kay nanay, kay Ate Cecilia, at lalo na kay Isabel na may pasa sa mukha, nagbago ang itsura niya. Humagulgol si Ate Cecilia. "Sabihin mo sa kanila, humihiram lang tayo ng pera." Tiningnan siya ni Kuya Ricardo. "Celia, hindi ko sinabing pilitin mo si Isabel." Natigilan ng lahat. Sumigaw si nanay. "Ricardo, anong sinasabi mo?" Sumagot si Kuya, nanginginig. "May utang ako, pero hindi ko sinabing isangla ang bahay ni Andres. Lalo nang hindi ko sinabing saktan ninyo si Isabel." Sumigaw si Ate Cecilia. "Kung hindi ako kikilos, paano ka magbabayad?" Sumagot si Kuya. "Ang pagtulong ay iba sa panloloko." Binuksan ni Atty. Marco ang bag ni Ate Cecilia at nakakita pa ng isang dokumento, isang kontrata ng pagbebenta ng bahay, halos kumpleto na may kasunduang kapag hindi natuloy, magmumulta kami ng malaki. Tiningnan ko si Ate Cecilia. "Plano mong ibenta ang bahay ko?" Umatras siya. "Hindi, babawiin din natin." Napatawa ako ng mapait. "Plinano mo lahat, maliban sa kung papayag ba ang asawa ko." Biglang sinampal ni Kuya Ricardo ang sarili niyang mukha. "Mahirap ako, pero hindi kita tinuruang magnakaw sa kapatid ko." Gumuho si nanay. Doon niya naintindihan na nagamit siya sa isang masamang plano. Bumulong siya. "Sabi mo, hihiram lang tayo." Pagkatapos noon, tinawag na ni Ate Marco ang pulis para imbestigahan ang pamimilit, pananakit, at ang questionableng gamot. Habang nagkakagulo, tumunog ang telepono ni Ate Cecilia. Isang lalaki ang sumisigaw. Sinisingil siya sa perang ibinayad sa kanya para ayusin ang mga pekeng papeles. Nahulog siya sa sarili niyang bitag. Sinabi ni Kuya Ricardo sa harap ng lahat, "Mula ngayon, hiwalay na tayo. Mahirap ako, pero hindi ako magnanakaw." Iyon ang pagtatapos ng palabas ni Ate Cecilia. Nang gabing iyon, inihatid ko si nanay pa uwi. Bago ako umalis, sinabi niya, "Galit ka ba sa akin?" Umiling ako, iniabot ang pera para sa gastusin. "Hindi ako galit, Nay. Pero mula ngayon, hindi ka na pwedeng makialam sa buhay namin. Ang pagiging masunuring anak ay hindi nangangahulugang hahayaan kitang saktan ang asawa ko." Pagbalik ko, madaling araw na. Hindi agad ako pinatawad ni Isabel. Lumipat siya sa kabilang kwarto. Kailangan ko ng panahon,
sabi niya. Patunayan mo sa gawa, hindi sa salita. Tumango ako. Pinapalitan ko ang lahat ng kandado, ang password ng kamera. Ang lahat ng papeles ay inilagay ko sa bangko. Kinansela ko ang biyahe ko papuntang Amerika. Nang malaman iyon ni Isabel, sinabi niya, "Hindi ko kailangang iwan mo ang trabaho mo. Ang kailangan ko lang. Kapag nasasaktan ako, wag mo akong piliting patunayan pa iyon. Iyon ang pinakamasakit na, sa maraming pagkakataon." Kinailangan niyang maglabas ng ebidensya para sa sakit na nararamdaman niya sa harap ng asawang dapat unang naniwala. Makalipas ang ilang linggo, tumawag si nanay. Humingi siya ng tawad kay Isabel. Si Kuya Ricardo ay humingi rin ng paumanhin. Tinulungan ko siyang makahanap ng trabaho, pero hindi na ako nagbigay ng pera. Unti-unting bumalik ang katahimikan sa bahay namin. Isang gabi, habang umuulan, binuksan ni Isabel ang isang kahon na may lamang maliliit na medyas at ang unang ultrasound picture ng aming anak. Umiyak siya ng malakas. Sa unang pagkakataon, hindi ko siya sinabihang tumahan. Umupo ako sa tabi niya, hinawakan ang kamay niya, at sinabing, "Totoo ang anak natin, at totoo rin ang sakit na nararamdaman mo." Sumandal siya sa balikat ko. Iyon ang simula ng aming muling pagbangon. Mula sa lahat ng ito, natutunan kong ang pagiging asawa ay hindi pananatili sa gitna para pagbigyan ang lahat. Minsan, kailangan mong pumili ng panig ang panig ng taong ipinangako mong poprotektahan. Dahil may mga taong nagtatanim ng kasamaan at aanihin din iyon, ngunit ang mga taong mabuti, kung magigising sa tamang oras, ay kaya pang iligtas ang isang tahanan bago ito tuluyang gumuho.